Hindi ba meron din dyan pakakasala yung kapitan mismo na pumayag at saka yung city engineer? Hinahanap po na, wala pong hindi po dumaan sa local government. Let me be clear. Ito ang maganda, Manong Ted. Tumayo yun, may mayor noon, tumayo yun, nang walang alaman lahat ng taong gobyerno. All of a sudden. Ha? Nako. Napakalaking gabalastugan talaga ang ginawa sa Maynilang ito, no. Imagine, kasing lapad lang ng bangketa. Paano kung lumindol, bagsak agad 'yan? Dahil bagsak nga, hindi yan hindi dumaan sa tamang proseso dahil wala nga prosesong nangyari. Dahil hindi na audit ang pagka-safety niyan. Yung safety building na yan. At ayan na nga po, dito kasi sa video ito ay mabubulgar ang detalye ng korupsyon kung saan involved si Congressman Joel Chua. Kasi naman biro ninyo, saan ka ba nakakita na nakapagpatayo ng building sa bangketa? Na kasing lapad na ng bangketa na sa bukod sa matatawa ka ay mapapamura ka. Kasi alam ninyo kung bakit. Kasi pag nalaman ninyo yung presyo ng building ay grabe. Kaya Joel Chua, kung husgahan mo si Vice President Inday Sara, ay halos alipustahin na ninyo dyan sa kamera. At ganun-ganun na lang ang tipong ikaw ay walang bahid ng korupsyon. Teka, ikaw pala ang umalingasaw, baho na kasing baho ng burak ng imbornal. Kitang-kita naman sa video na binulgar ka ni Mayor Isko Moreno. Sa committee mo dyan sa kamera na good government, muntik mo nang mapaniwala ang taong bayan. Dyan sa committee na hearing na yan. Na habang pinapahiya ninyo si Mahal, naming Vice Presidente, diba? Kaya kayong mga bumoto dyan sa Maynila na binoto nyo si Joel Chua ay nagkakamali po kayo. Napudol po kayo dahil heto, binulgar na siya ni Mayor Isko Moreno. Para sa akin ay bumabalik na sa kanya ang pinaggagawa niya sa aming mahal na Inday Sara. Heto po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya eto, umpisahan po natin ang video ito. Mas naging mestizo may pahabol. Oo. May pahabol Bulang ako sa burak. Mayor! Opo. Ito, yung tanong ko na rin kasi dami rin po nasa comment section itong nagpalutang ulit ng issue na ito. Meron po kayong pinagiba na barangay hall dyan sa may Santa Cruz, Manila. Ang sinasabi sa mga balita, kaya nyo po pinagiba dahil walang permit at parang nakaharang, tama po ba, sa sidewalk ng isang eskwelahan. Mayor, kano nakatagal, nakatayo yung pinagiba po ninyo na barangay hall at kailan nyo lang nalaman na wala po palang permit yan? Iyon po, dala nang nagrereklamo sa akin yung nung kasagsagan ng kampanya. Hindi ko naman alam, dati kasi nung mayor ako, wala naman yun. 3 taon ako nawala. Nung nangangampanya, sumulat sa akin yung mga magulang ng eskwelahan, teacher, at saka mga alumni. Di nung natanggap ko yung sulat, pinuntahan ko, masyasya ka naman talaga. Ibigay mo gate ng eskwelahan. Tinayuan ng 4 na palapag. Alam mo ang lapad. Anong lapad, Manong Ted? Kasi lapad ng bangketa, nasa bangketa. Ayun. Grabe. Talagang pinantayan niya yung taas ng eskwelahan siguro. Ang masama nito, yung hangin hindi makapasok sa eskwelahan, sa loob ng eskwelahan. Naharang na kasi ng building. Pagkatapos, bago pumasok yung mga estudyante, saan sila dadaan? Wala silang bangketang madadaanan. Doon sila sa daanan mismo ng sasakyan. Dumadaan. Di malaking disgrasya naman po ito na talaga namang delikado yung mga estudyante. Diba? Imagine, dyan sa gitna ng daan dumadaan yung mga estudyante dahil napatayuan po ng building na imagine 4 na palapag. Grabe, no? Kaya ito, tuloy po natin ang video ito. Tapos, nag-alkal din ako. Salamat sa Diyos. Sinabi ko doon sa engineer, sabi ko, tingnan nyo nga, may building permit pa yan. And so on and so forth. Kasi, roads, alleys, and boulevards, by space, no, Manong Ted, is beyond the commerce of man. May mali na kagad. Bukod sa reklamo ng mga May building permit ba?
Wala. Wala. O yun, dinuro ko agad. So, ibig sabihin, di ba, pag walang building permit, walang audit para sa safety. Ganun po talaga nangyari. Kasi kapag may permit, automatic sisiyata sa atin yan ng mga ng gobyerno na kung may yung city of engineer na yung safety talaga na i-audit nila. Ibig sabihin wala. Grabe, no? Apo, yun nga po yun. Hinahanap po na, wala pong hindi po dumaan sa local government. Let me be clear. Ito ang maganda, Manong Ted. Tumayo yun, may mayor noon, tumayo yun, nang walang alaman lahat ng taong gobyerno. All of a sudden. Ha? Nako. Napakalaking gabalastugan talaga ang ginawa sa Maynilang ito, no? Imagine, kasing lapad lang ng bangketa. Paano kung lumindol, bagsak agad yan? Dahil bagsak nga, hindi hindi dumaan sa tamang proseso dahil wala nga prosesong nangyari. Kaya ang tanong, pasado rin kaya yan sa safety? Yung talagang malaking tanong dyan. Yung building na yan. Kaya ituloy po natin ang video ito. Sandali lang, hindi naman po yan pwedeng maitayo sa loob lamang ng overnight, di ba? Exactly. Oo. O kaya ngayon, sabi ko, basta durugin niyo yan, hanapin ninyo kung sino may pananagutan, bakit yan umusbong. So, Kaya particular na barangay na yan. Opo, Yun, tama yun. Di durug na durug talaga. Di ba? Tama lang yan. Mayor, alam niyo ho, klaro po yan na malfeasance, misfeasance, Misfeasance. and nonfeasance. Nako, Yes. walang So, kawala. may criminal liability po ang mga taong gobyerno na may kagagawan yan. Yes. Hala. So, yes, ano pong ating aasahan, Mayor? Opo. Pinapapanagot po namin sila. Okay. First things first, we're trying to clear the roads, address the complaint, Mhm. then sila po ay sinisiyasat po ngayon na mapapanagot. Kasi sila mga taong gobyerno. Saan galing ang pera, ang pondo? Magkano ginastam? Saan galing ang... Pero kapag ka na talagang napanagot sila dyan at talagang kumbagay napatunayan na talagang may sala ang mga kagagawan dyan na politiko, edi isulong nyo na sa sa Supreme Court o kaya dyan sa Ombudsman. Yan ang maganda dyan. Bukod sa Supreme Court ay maisusulong pa sa Ombudsman yan. Ganyan po. Ang pondo para maipatayo yan. Kasi po, mayroon pong pangalan ng congressman doon dati. Noong nagpadala kami ng notice, biglang tinanggal yung pangalan ng congressman. Hindi po namin alam kung pera ni congressman o pera ng DPWH o pera ng taong bayan. Sinong congressman yon? Joel Chua po. Ay, hindi namin natanong kanina. No? No, grabe, no. Walang kabog-abog si Mayor Isko Moreno. Talagang binunyag niya, di ba? Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Mayor Isko Moreno. Umamin naman na si Joel Chua, di ba? Na may napakinabangan naman daw. Ayun ang mahirap. Talagang ibig sabihin, totoo nga pala ang talagang balita na to na si Isko Moreno mismo ang nagsasabi na. Di ba? Baka sa Monday, matanong namin siya. So, Mayor, si Congressman ba, saan galing yung pera? Anong balita nyo? Saan galing? Magkano ginasta dyan? Kasi sayang po pera ng bayan dyan kung pera ng bayan. Wala po kaming idea kung magkano ginastos silang pera. Pero 4 na palapag, yung nipis ng bangketa, siyang nipis ng building. Okay, sige po. So, nagiba na po ito, totally, Mayor. Ay nasa poste na po kami. Di gumagasta ka pa rin dyan sa pag-iba na lang yan. Siyempre. Oo, syempre. Nabili mo araw-araw doon, minamaso yung mga building na yan. Okay. Mayor, Kasi kung hindi niya gagastusan yan at hindi niya dudurugin yan, baka balang araw siya ang mapagbintangan dyan. Imagine, di ba? Siya mapapagbintangan dyan. Kasi hindi niya, kumbaga, sumang-ayon siya sa illegal na pagpapatayo ng building na yan. Kasi hindi niya nga giniba eh. Ibig sabihin, sang-ayon siya dyan. Di ba? Pinayang pero bawal eh. Ano Yes. gagawin natin? Mayor, Congressman ng Tama, Maynila bawal. si Joel Chua. Nagkaroon po ba kayo ng chance na kausapin siya mismo? Total, congressman naman siya dyan. Para itanong na kung yung pinag-iba namin, nandun yung pangalan nyo. Ayaw po nila akong makita. Okay, Hindi po ako nakagiliw-giliw sa kanila. Opo. Kasi kaya ayaw siya makita, talo na sila kay Isko Moreno. Pagdating sa mga argumento talo sila dyan. Opo.
Pero kayo ba'y sumulat sa kanila formally ang Office of Mayor to advise the good congressman? I don't want to accuse them. We want to find out who funded it, who implemented it, Opo. and who is the real recipient officially. Yung barangay Kasi chairman... ayoko lumabas na para bang sinasabi nila, Oo. katulad yung sinabi ng isang congressman sa DOS, namumulitika, nung sinasabi ko noong kasagsagan ng pandemya, kasagsagan ng baha, sabi ko, hindi po tumatakbo yung pumping station. Sumagot kagad yung congressman. Sabi niya, namumulitika ako, o buti na lamang, nag-show na si Presidente. Si Presidente mo mismo nagsabi na, palpak yung inyong pumping station o flood control project. Okay, sige. Last na lang, Mayor. Biro nyo, imagine, pagbibintangan pa siya na namumuliti ka. Bay, loko talaga, ano? Kasi baka Sure. next time hindi natin siya makausap. Oo. Yung tungkol po doon sa investigasyon sa basura, tuloy-tuloy po ba? Ano na pong update doon? Ay awan ng Diyos, ay nagno-normalize na po kami, nakukuha na po yung basura. Ngayon naman, meron kaming isang nakita na ginagawa kaming tapunan ng mga ilang individual na galing sa ibang bayan. Yung pala nung araw, about a year ago, no, may nangongontrata mga private car or vehicles, kukunin yung basura doon sa isang syudad, itatapon doon sa Hapilan, sa kanto ng Kapulong, sa Kaarten. Kahapon nun, nahuli namin, nakakulong na po ngayon. So yun ang mga binabantayan namin. Kasi dati kasi nakakalat ang basura. Siguro kala ng mga ibang taga Metro Manila, pwede na kami tambakan ng basura. But we'll make sure that these things are in order. Okay. Nakakulong na po. In fact, hindi pa yata yung nakita kong nagbalita. Okay, sige po. So kami makikibalita po, Mayor, sa mga pangyayari dyan po sa inyong lungsod at in fairness naman, ang amin din po kukunin po yung panig ng dalawa Opo. congressman po na inyo po nabanggit. Salamat, Yorme. Opo. Thank you, Manong Ted. Thank you sa inyo, DJ Chacha, sa ating mga Manon. Ayan po, no? Talagang imagine. Yung lugar niya, ginawa pang tapunan ng mga basura. Talagang hindi na talaga matino ang nakarang nakarang administrasyon. Talagang yan hindi lang naman isa ang hindi lang naman iisa ang gumagawa ng kalukuhan diyan. Marami na yan kaya iniisa-isa na ni Mayor Isko Moreno Kaya nag-iimbestiga pa siya. Kaya hindi pa tapos ang laban at hindi pa tapos ang rigodon diyan sa City Hall niya. Meron pa siyang mabubulgar diyan na mga kasabwat pa. 'Di ba? Kaya ayan po, hanggang dito na lamang po at narinig po natin ang salaysay ni Mayor Isko Moreno na sana'y ipagpatuloy niya ang magandang gawain diyan sa Maynila dahil marami po ang pumupunta diyan sa Maynila, lalo na diyan sa Raon, lalo na yung bilihan ng mga pyesa, ng mga electronics. Marami yung nagpusisipuntahan dyan. Kaya kailangan mapaganda niyan para yung biyahe at traffic ay mawala. Talagang hindi na mamumroblema sa mga basura, sa traffic, sa mga bangketa na magandang puntahan ang Maynila. Kaya hanggang dito na lamang po. Sana'y may pagpatuloy mo yan, Mayor Isko Moreno. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.